Update sa Taal Volcano at sa haze na nararanasan sa Metro Manila ating tatalakayin kasama si FIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po din po sa inyo, sir. Apo. Doc, ano na po yung pinaka-latest update natin sa inilalabas na smog ng Bulkang Taal? Inaasahan po ba ang tuloy-tuloy na pagbuga nito? Well, kanina may degassing or steaming activity pa rin ang Taal Volcano na umabot ng 2,100 meters. Pero ito ay huminto na mga bandang alas 10 ng umaga. After the 2020 eruption, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbuga ng sulfur dioxide sa Taal Volcano. Now, for as long as Taal Volcano is spewing out sulfur dioxide, ang panganib ng VAG is always present. Sir, sa inyong monitoring, ano po ang direksyon ng hangin ngayon kung saan dinadala ang smog? Ano-ano po ang mga lugar na apektado nito sa ngayon at dahil may mga lugar po na nasuspende na ang kanilang klase? So, kanina towards around 11 o'clock, towards the southwest po yung hangin. So, sa pinakahuling ulat, may VAG pa rin sa mga ilang bayan sa Batangas. Although hindi na kasing lawak katulad ng naiulat kahapon. Ang mga bayan na may presence of VAG ay ang bayan ng Laurel, San Nicolas, Agoncillo, Talisay, bayan ng Balete, Lemery, Cuenca, Malvar, Lipa City, Taal, Lian at Nasugbu. Doc, may banta po ba ng volcanic eruption kapag naglalabas ng asupre ang isang bulkan? At kung hindi naman, ano po ang dahilan nito? Ang paglabas ng asupre ay isa lamang sa mga parameters na tinitingnan natin para masabi natin na may banta ng volcanic eruption ng isang bulkan. It is normal for volcanoes to release sulfur dioxide. This gas comes from magma moving up through the volcano. So it's a common part of volcanic activity. Sir, sa inyong datos po, meron po bang may mga naitatala po ba kayo mga volcanic earthquakes mula dito sa Bulkang Taal at gaano po kadalas ito sa ngayon? Okay, so for the past 24 hours, wala po tayong volcanic earthquake na naitala sa Taal Volcano. In fact, ni isang volcanic earthquake, wala tayong naitala sa Taal Volcano for the past 12 days since August 8. So magandang pangitain po ito, magandang sinyales since ang presence ng volcanic earthquakes ay nagpapahiwatig na may magma na umaangat at binabasag ang mga bato. So kung walang lindol, ibig sabihin po wala pong magma na umaakyat. Doc, kasalukuyan po nasa alert level 1 ang Bulkang Taal. May chances po ba or ano po yung chances na mag-erupt muli ang bulkang ito? If you're talking about phreatic eruption, the chances of phreatic eruption is always there. Kaya po pinagbabawalan po natin pumunta sa Taal Volcano Island ang ating mga kababayan. Now, for an eruption on the same magnitude as the 2020 eruption, base sa mga data na hawak natin as we speak, na walang volcanic earthquakes for 12 days, may long-term deflation, ang tsansa na magkaroon dito ng malakihang eruption on the scale of the 2020 eruption, although still possible, is remote for now. Pero hindi ibig sabihin nito na magiging kampante na tayo. We should always be vigilant at kapag may pagbabago naman sa ating mga monitored parameters, ay ito ay kaagad-agad na ipaparating natin sa ating mga kababayan. Sir, paglilinaw lang naman po, ano naman po yung haze na naoobserbahan dito sa Metro Manila? Ano po ang paliwanag natin dito? Yung na-observe natin sa Metro Manila na haze kahapon is most likely due to local pollutants rather than VAG. Yung mabagal na ihip ng hangin for the past few days prevented the local pollutants from dispersing vertically. Kaya they remain on the lower levels and created the haze that we saw yesterday. Doc, siguro po mensahe o paalala nyo na lang sa ating mga kababayan? Okay, so kapag may mga na-observe po sila na VAG, lalo sa mga nakatira around Taal Volcano, pinapayuhan natin sila na umiwas sa mga outdoor activities. They stay inside their houses at isara ang mga pinto at mga bintana. Kung hindi talaga nila maiwasan na lumabas, they protect themselves by wearing face mask N95 kung maaari. And kung makalanghap sila ng asopre, uminom ng maraming tubig.
para ma-dilute yung asopre. At kung malala na talaga, lalo na sa may mga health conditions, they need to see medical doctors. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Fivox Director Dr. Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po.